Matagal nang nagtitinda ng taho si Mang Kanor sa kanilang barangay. Bago pa man sumikat ang araw, gising na siya. Sa bawat pag-ikot ng kanyang kariton, kasabay ng pagtunog ng maliit na kampana, unti-unting nagigising ang mga tao sa paligid. May halong tamis at init ang boses niyang humihiyaw ng "Taho!" Hindi na siya bumabata. 52 na siya. Pero buhat pa rin ng buo ang mabigat na lalagyan ng taho sa kanyang kariton. Mapapansin sa kanyang pangangatawan ang mga linyang inukit ng panahon. Kalyo sa palad, kayumangging balat, at mga matang tila laging nagmamasid. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, may kakaibang halina si Mang Kanor. Hindi ito halatang sinasadya niya, pero may paraan siyang tumingin at ngumiti na parang may sinasabi, kahit wala siyang binabanggit. Sa barangay, kilala siya bilang tahimik, magalang at palangiti. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila masyadong naaakit sa kanya ang ilang babae sa lugar nila. Una itong napansin ng mga tao nang maging palakaibigan sa kanya si Aling Rosa. May edad na rin ito, mga 42, byuda, may maliit na tindahan sa kanto. Isang umaga, habang nilalagyan ni Mang Delfin ng arnibal ang tasa ng taho ni Aling Rosa, napahawak ito sa braso niya. Hindi naman sinasadya, pero hindi rin agad inalis ang kamay. Tumingin si Aling Rosa sa kanya at tila may sinasabi ang kanyang mata. Hindi ito bastos, ngunit may lalim, may damdamin. Napalunok si Mang Kanor. "Mainit pa, Kanor. Gusto mo bang sumilong muna sa loob?" Tanong ni Aling Rosa habang kinukuha ang taho. Hindi na, Rosa. Marami pa akong pupuntahan eh." Sagot ni Kanor, pero may pag-aalinlangan sa tono niya. "Basta, kung gusto mo magpahinga, alam mo na kung saan ka pupunta, ha?" Hindi na sumagot si Mang Delfin. Ngumiti na lang siya. Pero mula noon, mas madalas na siyang nililibre ng taho ni Aling Rosa. Minsan pa nga, may pasalubong pa itong kape o nilagang saging. Makalipas ang ilang linggo, si Maylin naman ang napansin ng mga tao. 26 lang ito, palaging naka-shorts at spaghetti strap na damit. Mahilig itong maglakad-lakad sa kalsada kahit tanghali. Isang araw, habang pinagsasalinan ni Mang Kanor ng taho ang tasa niya, bigla nitong binigkas. "Alam mo, Mang Kanor, kung ako sa'yo, hindi na ako magtitinda. Baka pwede ka na lang tumira sa bahay ko. Ikaw nang bahala sa kusina." Napangiti si Mang Kanor. Pilit man niyang pinipigilan. Maylin, baka sabihing inaagawan kita ng trabaho." Biro niya. "Ay naku, Mang Kanor, kung trabaho lang din naman ang pag-uusapan, marami kong kayang ibigay sa'yo." Sagot ni Maylin sabay kindat. Lumipas pa ang mga araw at tila nagiging kalakaran na ito. Si Clara, isang guro sa elementarya, ay palaging inaabangan si Mang Kanor tuwing umaga. Nakapustura pa rin ito kahit linggo. Parang may lakad. Pero sa totoo'y hinihintay lang ang taho. May araw na inaanyayahan niya si Mang Kanor sa loob ng bahay para daw makaiwas sa init. "Ay, bakit ba ang init ngayon?" Tanong ni Clara habang pinupunasan ang leeg ng panyo. "Pero hindi mo ba pansin, Mang Kanor? Ang bango pa rin ng taho mo.
Siguro dahil masarap kang maghanda. Tahimik lang si Mang Kanor, pero kita sa mukha niya ang pamumula. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may hatak sa kanya ang bawat isa sa mga babaeng ito. Hindi niya hinahanap, pero kusang lumalapit. Sa hapon naman, si Lara ang madalas niyang madaanan. Tahimik ito, working student. Nagbabasa sa may bangko sa tapat ng boarding house. Pero isang araw, habang sinusubukang buksan ang thermos, nilapitan siya nito. Pwede po bang ako na lang ang kumuha ng taho? Gusto ko lang subukan. Sabi ni Lara, sabay kuha ng tasa. Dinampian ang kanyang mga daliri ang kamay ni Mang Kanor at saglit silang nagkatitigan. Hindi ito sinasadya, pero may kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Walang salita, pero puno ng kuryente ang paligid. Si Lara ang unang bumitaw, pero may ngiti sa kanyang labi na hindi pangkaraniwan. Kinagabihan, habang hinuhugasan ni Mang Kanor ang mga lalagyan ng taho, napaisip siya. Hindi siya gwapo, hindi mayaman, wala namang espesyal sa kanya. Pero bakit parang may kakaiba? Parang may humahatak sa kanya at sa mga babae sa paligid. Hindi bastos, pero may apoy. Hindi malaswa, pero puno ng init. At sa gabing yun, naalimpungatan siya sa katok sa pintuan. Nang buksan niya ito, si Aling Rosa ang nandoon. May dalang thermos ng kape at tinapay. Kanor, gusto mo ba ng kasama habang nagpapahinga? Tanong nito. Dahan-dahan ang bawat salita. Hindi na siya sumagot. Pinatuloy niya si Aling Rosa. Sa katahimikan ng gabi, may umuusbong na damdaming hindi na nila kayang pigilan. Walang bastos na salita. Walang pagmamadali. Isa itong unti-unting pagsuko sa matagal ng kinikimkim na damdamin. Sa mga sumunod na araw, isa-isa na ring dumarating sa buhay ni Mang Kanor ang mga kababaihan. Parang hinihila sila ng isang hindi maipaliwanag na lakas. At si Mang Kanor, kahit papilit niyang maging maingat, ay unti-unting tinatanggap ang alok ng kapalaran. Hindi niya rin alam kung bakit, pero kapag nasa piling niya sila, parang may ibang mundong nabubuo. May halong init ng katawan, pagnanasa at damdamin. Hindi laging tungkol sa bagay na yon. Minsan, sapat na ang sulyap, ang haplos, ang buntong hininga. At yon ang simula ng isang kakaibang yugto sa buhay ng magtatahong si Mang Kanor. Sa bawat araw, sa bawat tasa ng taho, may bagong kwento, may bagong tukso, may bagong dahilan para tanungin ang sarili. Hanggang kailan siya tatanggi at kailan niya hahayaan ang sarili na marating ang sukdulan. Hindi inaasahan ni Mang Kanor na sa lahat ng babae sa barangay, si Lara ang magbibigay sa kanya ng panibagong init na hindi niya agad matatanggihan. Tahimik ito, hindi pala biro tulad ni Maylin, ni hindi rin palangiti gaya ni Aling Rosa. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may tagong lambing at malalim na damdamin. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang ikot sa barangay, nadaanan niyang muli si Lara sa may bangko. Nakasuot ito ng simpleng damit, pero ang hubog ng katawan ay mahirap hindi mapansin. Mainit ang araw at basa ng pawis ang kanyang batok. May hawak itong malamig na inumin at bigla siyang tinawag. Inabutan ng isa. Walang salita, pero ramdam ni Mang Kanor ang paanyaya.
Sa simpleng abot ng inumin, tila may lihim na pahiwatig. Umupo siya sa tabi nito at sa katahimikan ng paligid, tanging huni ng mga ibon at halinghing ng hangin ang naririnig. Ramdam niya ang init ng katawan ni Lara sa kanyang tabi. Wala siyang sinabing anuman, pero sa bawat iglap ng kanyang mata sa katawan nito, mas lalong umiinit ang kanyang hininga. Habang lumilipas ang mga minuto, unti-unting gumalaw si Lara. Hindi pa bigla. Lumapit ito sa kanya. Bahagyang dumikit ang balikat sa kanya. Ang kanyang mga daliri tila sinadyang lumapat sa hita ni Mang Kanor. Hindi ito marahas. Isa itong banayad na pagsubok kung siya ay tatalon o tatalikod. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, naramdaman niya ang matagal na niyang pinipigilang init. May gumising sa loob niya. Isang init na hindi niya naramdaman ng matagal na panahon. Matagal siyang nabuhay sa pag-iwas, sa pagtalikod sa mga tukso. Ngunit si Lara, sa kanyang katahimikan, sa kanyang inosenteng kilos, ay unti-unting binubura ang lahat ng yun. Sa paglipas ng sandali, humarap si Lara sa kanya. Tinitigan siya. Hindi agresibo, kundi puno ng damdaming tila sabik, ngunit marunong maghintay. Yumuko siya bahagya at hinawakan ang kamay ni Mang Kanor. Marahang pinaglaruan ng kanyang mga daliri ang palad nito. Pinasadahan ng init na tila nagsisilbing paanyaya. Wala siyang sinabi, pero malinaw ang pahiwatig. Hindi ito pilit. Isa itong paanyaya na puno ng pagkasabik, hindi ng salita. Hindi niya nakinaya ang pananahimik. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang siya muling nakaramdam ng ganitong klaseng koneksyon. Tumayo si Lara at marahang naglakad papasok ng boarding house. Bago pumasok sa pinto, lumingon siya. Hinintay kung susunod si Mang Kanor. At oo, hindi na niya kinailangang sabihan. Tumayo siya, parang hinihila ng init mula sa kanyang kalooban. Isa-isa niyang nilakad ang hakbang patungo sa pinto. Patungo sa kung anong di niya tiyak. Ngunit alam niyang hindi na niya kayang tanggihan. Pagpasok nila, napalitan ng lamig ng bentilador ang init ng araw. Ngunit sa loob ng silid, lalong naging masidhi ang tensyon. Marahan siyang nilapitan ni Lara. Ang kanyang mga kamay ay lumapat sa balikat ni Mang Kanor at marahang bumaba sa kanyang dibdib. Walang pagmamadali, walang panggigigil. Isang pagtuklas ito ng dalawang katawang sabik, ngunit may respeto sa isa't isa. Habang hinahaplos ni Lara ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, napapikit si Mang Kanor. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib, ang init na gumagapang sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay lumapat sa baywang ni Lara. Sinundan ang kurba ng katawan nito. Hindi niya kailanman inasahan na sa edad niya, mararamdaman pa niyang muli ang ganitong klaseng pagnanasa. Ngunit heto siya ngayong muli, hinahaplos ng kapalaran. Habang pinipisil ng dahan-dahan ni Lara ang kanyang kamay, tinungo nila ang gilid ng kama. Doon nagsimula ang isang tahimik ngunit maalab na pagkikita. Wala silang imik. Tanging mga buntong hininga, impit na ungol at init ng balat ang namamagitan sa kanila. Sa bawat paggalaw, sa bawat haplos, mas lalong nadarama ang katotohanang matagal na nilang gustong pakawalan. Hindi mabilis, hindi rin marahas. Noon ay pawisan silang pareho ni Lara.
Talaga ngang napakapalad ni Mang Kanor. Kung anuman ang mayroon siya ay ipagmamalaki niya yun. Kung ang iba ay nagkakandara pa kay Lara, siya ay tanggap ng babae. Talagang sabik pa nga ito sa kanya. Partida. Matanda na siya. Ilang sandali pa ay mas binilisan pa ni Mang Kanor ang kanyang bawat galaw. Wala siyang pakialam kung halos madurog na si Lara. Gusto yun ng babae, kaya't pagbibigyan na lamang niya. Kay gandang pagmasdan ang magkabilaang hinaharap ni Lara habang patuloy na gumagalaw si Mang Kanor. Walang kabog ang ganda ni Lara. Nakakapanggigil, kaya ng mga sandaling yun ay halos tumulo na ang laway ni Mang Kanor. Kita rin sa itsura ni Lara ang labis na ligaya ng mga oras na yon. Napapaawang ang mga labi at napapakunot noo ito sa hindi maipaliwanag na sensasyong hatid niya sa katawan nito. Maya-maya pa ay nagbago sila ng posisyon. Si Lara naman ngayon ang nasa ibabaw ni Mang Kanor. Para lamang itong nangangarera habang matamang pinagmamasdan ito ni Mang Kanor. Magkasugpong pa rin ang kanilang mga katawan at ng mga sandaling yun ay halos mabaliw-baliw na rin si Mang Kanor. Halos wala na rin siyang mapaglagyan ng init na bumalot sa kanyang buong katawan. Ilang sandali pa nga ay napamura na siya kay Lara. Talagang napaka-wild ng babae sa katulad niyang matanda na. Yun ang gusto niya sa babae ng araw na yun. Kung gaano kainit sa labas, ay ganoon din kainit sa loob ng boarding house ni Lara. Nang sa wakas, ay parang hindi na niya magawang pigilan pa, ay hinila niya ang babae, dahilan kung bakit napahiga ito. Siya naman ang umibabaw sa babae at saka mabilis ang bawat galaw. Ibubuhos niya ang lahat ng natitira niyang lakas sa babae hanggang sa wakas ay sabay nilang narating ang sukdulan. Nakahiga si Mang Kanor, hinihingal, pero may ngiting kakaiba sa kanyang labi. Nasa tabi niya si Lara, nakapikit, ngunit bakas sa kanyang labi ang kasiyahang hindi kayang ikubli. Sa araw na yon, kahit wala silang sinabing salita, malinaw ang naging ugnayan ng kanilang katawan. Makalipas ang ilang araw matapos ang mainit na karanasang yon ni Mang Kanor kay Lara, ay tila may bagong sigla sa bawat hakbang ni Mang Kanor. Hindi man niya inaamin sa sarili, alam niyang may nabago sa kanyang pananaw, hindi lamang dahil sa pagtanggap ni Lara sa kanya, kundi sa kakaibang sigla na tila bumabalot sa kanyang katawan mula ng araw na yon. Isang umagang maalinsangan, habang naglalako ng taho, napansin niyang tila mas madalas nang lumalapit sa kanya ang mga kababaihan. Hindi lang si Aling Rosa na ngayoy tila mas maalaga, kundi pati na rin ang ibang di niya dating pinapansin. Ngunit sa kabila ng pansin ng iba, si Lara pa rin ang laman ng kanyang isipan. Sa tuwing dumaraan siya sa tapat ng boarding house nito, hindi man sila nagkikita agad, naroon ang kaba at pananabik. Isang hapon, nadatnan niyang nakaupo si Lara sa pasilyo. May hawak na papel at tila abala sa pagsusulat. Hindi niya nilapitan, pero nakita niyang napatingin ito at bahagyang ngumiti. Doon niya naisip na hindi pa tapos ang ugnayan nila. May kasunod pa. Kinagabihan, habang pinapahinga ang katawan mula sa baghapong paglalako, hindi mawala sa isip niya ang hubog ng katawan ni Lara, ang lambot ng kanyang katawan, at ang init na bumalot sa kanila. Hindi ito basta ala-ala lang. Isa itong paalala ng kung anong muling nabuhay sa kanya.
Makalipas ang ilang araw, naulit ang pagkikita nila. Nagkataong umuulan ng hapong yun. Basang-basa si Mang Kanor habang kumakatok sa mga bahay. Wala masyadong lumalabas. Habang nagpapahinga sa gilid ng waiting shed, may biglang humintong motor at bumaba si Lara. May dalang payong. Tahimik lang silang naglakad pa uwi. Ngunit sa bawat hakbang, mas ramdam niya ang paglapit nito. Pagdating sa boarding house, wala nang salitang kailangan. Tila kapwa nila alam kung saan hahantong ang gabing yun. Sa muling pagsasama nila sa silid, wala nang pagkukunwari. Hindi na kailangan ng paglalambing sapagkat kapwa nila kilala ang init ng kanilang katawan. Sa unang haplos pa lamang, muling sumiklab ang apoy sa pagitan nila. Si Lara ang nagsimulang muling magpahiwatig. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumapo sa batok ni Mang Kanor. Bumaba sa dibdib hanggang sa umabot sa ilalim ng kanyang katawan. Pinagmasdan ni Mang Kanor ang bawat kilos ni Lara. Hindi ito bastos. Hindi rin minamadali. Isa itong paggalang at pagsamba sa katawang matagal na niyang inakalang limot na ng kabataan. Siya'y muling nabuhay sa lambing ng isang dalagang marunong kumilala sa kanyang halaga. Muli silang naglapat sa kama, sa katahimikan ng silid, sa bawat galaw ni Lara sa ibabaw ng kanyang katawan. Tila tinutunaw nito ang mga taon sa pagitan nila. Walang mabilis na ritmo, kundi isang pagsabay sa tibok ng kanilang mga puso. Habang unti-unting bumibilis ang galaw ni Lara, muling namuo ang tensyon sa kalamnan ni Mang Kanor. Hinayaan niyang dalhin siya nito kung saan man siya kayang dalhin. Sa bawat pagsayad ng balat sa balat, muling naramdaman ni Mang Kanor ang kabuuang pag-aari ng isang babae. Hindi lang katawan kundi damdamin. Nang muli niyang hawakan ang ibabang bahagi ng katawan ni Lara, naramdaman niya ang init na hindi mapapantayan ng kahit anong araw sa ilalim ng araw. Isang init na nagmumula sa loob, sa kaloob-looban. Nagpatuloy ang kanilang pagniniig. Sa bawat segundo, mas lalo silang nawawala sa realidad. Wala silang pakialam sa ulan sa labas o sa mga tsismosa sa kanto. Isa lang ang alam ni Mang Kanor. Ayaw niyang matapos ang tagpong yun. Ramdam niya ang panggigigil ni Lara na walang humpay pa rin gumagalaw sa kanyang ibabaw. Tulad ng unang beses niya itong naangkin, ay napakaganda pa rin ito sa kanyang paningin, lalo na kapag gumagalaw ang bagay na yon sa hinaharap ng dalaga. Paminsan-minsan ay nagagawa yung abutin ni Mang Kanor at walang pakundangang pinanggigigilan. Hindi naman nagreklamo si Lara at tila nagustuhan pa nito ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal ay sabay nilang narating ang walang humpay na kaligayahan. Hindi pa tapos ang gabi nang muling gumalaw si Lara sa tabi niya. Bagamat kapwa nila ramdam ang pagod, may naiwan pang apoy sa pagitan ng kanilang mga katawan. Nakayakap pa rin si Mang Kanor sa babae. Ang kanyang palad ay nakapatong sa baywang nito. Marahan niya yung hinimas, hindi para simulang muli ang init, kundi para lang damhin ang presensyang ngayon ay tila na naging bahagi na ng kanyang paghinga. Naroon pa rin ang katahimikan, ngunit sa ilalim ng katahimikang yon, may pahiwatig na panibagong pagkilos. Gumalaw si Lara. Marahang humarap sa kanya. Nakatitig lang siya kay Mang Kanor. Wala mang salita. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong.
Hindi kung kaya pa, kundi kung gusto pa. At ang sagot ni Mang Kanor ay isang bahagyang ngiti habang hinaplos ang pisngi ng babae. Muling dumantay ang kanyang labi sa leeg ni Lara. Ang bawat halik ay dahan-dahan, puno ng pasensya, walang pagmamadali. Parang sinisigurado ng bawat pulgada ng kanyang balat ay makakatanggap ng atensyon. Hindi ito kahalayan, kundi isang paraan ng pagbibigay halaga. Sa bawat pagsayad ng labi, marahang gumapang ang kanyang kamay pababa. Muling hinagkan ang ibabang bahagi ng katawan nito na ngayoy muling umiinit. Napapikit si Lara. Isang ungol ang pinakawalan niya. Impit. Halos hindi marinig. Ngunit sapat para lalo siyang painitin ni Mang Kanor. Muling naging isa ang dalawa. Katawan sa katawan. Balat sa balat. Pawis sa pawis. Pero sa pagkakataong ito, mas banayad, mas mabagal, para bang sinisimot ang natitirang lakas para sa isang huling bugso ng pagtiniig. Sa bawat galaw, mas lalong nadarama ang lalim ng kanilang koneksyon. Hindi na lamang ito pisikal. Isa itong pagbubura ng layo ng edad, ng takot, ng alinlangan. Si Lara, sa kanyang pagkababae, ay buong buo sa piling ng isang lalaking hindi na bata, ngunit marunong magmahal gamit ang buong katawan. At si Mang Kanor, sa kanyang kahinaan ay lumalakas sa bawat halik, sa bawat haplos, sa bawat sulyap ng isang dalagang buong tumatanggap sa kanya. At nang muling sumapit ang sandaling yun, sabay nilang narating ang sukdulan. Tahimik, mariin, ngunit puno ng sigla. Kapwa sila napahigang muli, magkayakap, walang salita, pero muling may naiparating na sa mundong puno ng paghusga, may mga sandaling ang edad, estado o katahimikan ay nauurong sa harap ng tunay na pagdanasa at pagtanggap. Kapwa sila nakahiga, hinihingal, ngunit may ngiting abot hanggang kaluluwa. Sa katahimikan ng gabi, naroon ang isang uri ng ligayang matagal na niyang hindi naramdaman. Marahil ay wala ng ibang makakaintindi kung bakit siya, sa kabila ng edad at kalagayan, ay nagugustuhan ng mga kagaya ni Lara. Pero sa mga sandaling yon, hindi na niya kailangang tanungin. Ang mahalaga, sa piling ni Lara, muli niyang naramdaman na siya ay mahalaga, na siya ay buo. At sa gabing yon, habang nakapikit si Lara sa kanyang tabi, napangiti siya. Hindi dahil sa init ng katawan lamang, kundi dahil sa tiyak niyang mauulit pa ang tagpong yon. Ilang linggo na rin ang lumipas mula noong muli silang nagsama ni Lara. Ngunit hindi pa man tuluyang humupa ang init ng alaala nito, ay may bagong kaganapang unti-unting umuusbong. Sa mga araw na tila ordinaryo lamang, may isang babaeng patuloy na nagpaparamdam kay Mang Kanor, si Aling Rosa. Hindi na ito bago sa kanya, ngunit may nagbago sa kilos nito kamakailan. Madalas ay may dalang merienda si Aling Rosa sa tuwing madadaanan ni Mang Kanor ang kanyang tindahan. Minsan ay pansit, minsan ay ginataang halo-halo, pero lagi itong may kasamang matamis na ngiti. Mapapansin din ang pagbabago sa pananamit nito. Mas bumata ang itsura. Mas inaalagaan ang sarili. Ang buhok nito ay laging bagong suklay. Ang amoy ng pabango ay banayad, ngunit nakakabighani. Isang umaga, habang hinihintay ni Aling Rosa ang kariton ng taho sa tapat ng kanyang tindahan, tila may pasimpleng inaayos ito sa kanyang katawan. Ang kanyang damit ay manipis,
Ang laylayan ay bahagyang dumadampi sa kanyang hita. Nang dumating si Mang Kanor, hindi niya maiwasang mapatitig. Parang hindi sinasadya, ngunit kusang hinihila ng kanyang paningin ang bawat galaw ng babae. Nang mga sandaling yun, walang ibang bumibili ng taho. Mag-isa lang si Aling Rosa. Lumapit ito sa kariton at bahagyang yumuko upang sumilip sa loob ng lalagyan ng arnibal. Sa pagkakayuko nito, hindi maiwasang mapansin ni Mang Kanor ang kabuuan ng hugis ng katawan nito. Hindi siya bastos, ngunit ang kanyang damdamin ay may sariling buhay. Unti-unting lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Matapos magtimpla ng taho, inabot niya ito kay Aling Rosa. Hindi agad nito yon kinuha. Sa halip, tumitig ito kay Mang Kanor. Mahaba, tila sinusukat siya. Tinatansya kung siya'y handa. At sa katahimikan ng paligid, may isa lang siyang narinig. Ang sarili niyang hininga na unti-unting bumibilis. Ilang araw pa ang lumipas at nauwi sa isang paanyaya ang matagal ng pagbibigay ng senyales ni Aling Rosa. Isang hapon, nang madaanan niyang muli ang tindahan, hindi taho ang inaalok kundi pahinga. Inimbitahan siya nitong pumasok at hindi siya tumanggi. Sa loob ng bahay, maayos ang lahat. Maliit lang ang espasyo, ngunit malinis at maaliwalas. Naupo siya sa maliit na upuang kahoy habang inaabot ni Aling Rosa ang baso ng malamig na tubig. Sa bawat hakbang nito ay ramdam ang pag-ikot ng balakang. Marahan, tila isinasayaw ang bawat galaw. Tahimik lang si Mang Kanor. Pinapanood ang bawat kilos ni Aling Rosa. Nang maupo ito sa kanyang tabi, ramdam niya agad ang init ng katawan ng babae. Malapit ang pagkakaupo nito at ang palad nito ay biglang lumapat sa kanyang tuhod. Marahan, walang biglaan. Isa itong paghaplos na may kasamang pag-anyaya. Mula sa kanyang pagkakaupo, dahan-dahang lumapit si Aling Rosa. Wala pa ring sinasabi, pero ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tila sinasabing, handa na ito sa isang bagay. Hindi na rin siya nagsalita. Hinayaan niyang ang kanyang mga kamay ang tumugon. Marahan niyang hinaplos ang braso ni Aling Rosa. Saka dinala ang kanyang palad sa pisngi nito. Mainit ang balat ng babae. Malambot. Mula roon, bumaba ang kanyang kamay sa balikat nito at dahan-dahan itong niyakap. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa gitna. Hindi agad nagmadali. Unti-unti, parang tinutuklas pa lamang kung saan hahantong ang lahat. Ngunit sa bawat segundo, mas lalo silang bumibigay sa init ng kanilang katawan. Sa bawat haplos, sa bawat pagdikit ng kanilang balat, mas lalong lumalalim ang damdamin. Nang madama ni Mang Kanor ang kamay ni Aling Rosa sa kanyang dibdib, hindi niya nakinaya. Ang kanyang mga palad ay bumaba sa baywang ng babae. Hinimas niya ito. Sinundan ang kurba ng katawan. Nang maabot ang ibabang bahagi ng katawan ni Aling Rosa, hindi ito kumibo. Sa halip, lumapit palalo at hinila siya papalapit sa silid. Sa loob ng silid, mas tahimik, mas pasikip, ngunit mas mainit. Ang liwanag ay mula lamang sa maliit na bintana, ngunit sapat upang makita ang bawat galaw ng isa't isa. Dahan-dahan silang humiga. Si Aling Rosa ang nasa ibabaw. Hinubad ang kanyang pang-itaas na damit sa harapan ni Mang Kanor. Hindi ito bastos. Isa itong pagsuko. Isang pahayag ng tiwala. Habang pinagmamasdan niya ang babae, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Sa kabila ng kanyang edad, ang init na sumiklab sa kanyang katawan ay parang apoy na matagal nang kinikimkim. Gumalaw siya at humaplos sa hita ni Aling Rosa.
Mula roon ay hinimas niya ang bagay na yon na noon ay umiigting na sa galit. Nagtagpo silang muli. Sa bawat ulos, sa bawat pagdikit ng kanilang mga katawan, muling nabuo ang isang damdaming matagal nang nakaimbak sa loob ng mga taon kay Aling Rosa. Sa bawat halinghing na pilit pinipigil ni Aling Rosa, sa bawat buntong hiningang pinapakawalan ni Mang Kanor, mas lalo silang nalulubog sa apoy ng nagaganap. Hindi ito pagmamadali, isa itong sayaw. Isang tugmaan ng dalawang katawang alam ang kanilang hinahanap. Sa paglipas ng sandali, paulit-ulit nilang narating ang sukdulan. Hindi lamang pisikal, pati damdamin ay napalaya. Nang matapos, pareho silang nakahiga sa makitid na kama. Hinihingal, tahimik, ngunit ramdam ang kabuuan ng koneksyon. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. At sa katahimikan ng hapon, isa lang ang malinaw kay Mang Kanor. Si Aling Rosa, na una niyang naging kaibigan, ay isa palang apoy na matagal nang nag-aabang sa kanya. Sa labas, muling narinig ang kampana ng ibang magtataho, ngunit wala na siyang pakialam. Sa oras na yon, si Mang Kanor ay hindi lang basta naglako ng taho. Siya ngayon ay lalaking muling binuhay ang isang pagnanasang may kasamang respeto at lambing. Init kasama ang halos kasing edad niya na si Aling Rosa. Maliwanag ang araw nang magkasalubong sina Lara at Aling Rosa sa tapat ng maliit na sari-sari store sa kanto. Wala sanang dahilan para pansinin ang isa't isa. Ngunit sa pagitan nila ay may isang pangalan na pareho nilang iniisip. Si Mang Kanor. Ang tahimik na lalaki na hindi nila inakalang magiging sentro ng kanilang pansin at pagnanasa. Tahimik si Lara. Kagigising pa lamang mula sa maiksing tulog. Galing siya sa night shift sa pinagtatrabahuang fast food. Suot pa rin niya ang kanyang simpleng jacket at palda. May bakas ng pagod sa mukha. Ngunit sa kabila ng pagod, nagliwanag ang kanyang mata nang masulyapan si Aling Rosa. Hindi dahil sa galak, kundi dahil sa biglaang pag-init ng loob. Si Aling Rosa naman, bagong ligo, amoy cologne, at may bitbit pang tray ng egg pie. Wari may kislap sa kanyang mga mata habang papalapit kay Lara. Hindi ito kislap ng pagkamangha, kundi tila pasaring ng pagtatanggol sa sarili. Pareho silang tahimik sa una, pero sa panahong yun, hindi sapat ang katahimikan para takpan ang tensyon. Nagkatinginan sila, matagal. Walang sino man ang gustong bumitiw ng tingin. Sa likod ng mga mata nila ay mabibigat na tanong na hindi kailanman nasabi. Bakit siya? Gaano kalalim na ba ang relasyon nila? At sa gitna ng kalsada, habang tahimik ang paligid, unti-unting kumulo ang damdamin. Naglakad si Lara palapit sa gate ng tindahan ni Aling Rosa. Hindi niya nilapitan para makipag-usap, ngunit ramdam sa bawat kilos niya ang pagtatanong. Biglang tumikhim si Aling Rosa, saka umiling ng bahagya. Hindi niya kayang tiisin ang katahimikan. Muntik nang magsalita si Lara, pero pinigilan niya ang sarili. Nakita niya kasi si Mang Kanor na lumabas sa bahay ni Aling Rosa noong isang araw. Napansin ng ilang tao sa paligid ang tila kakaibang tensyon. Isang tambay ang bahagyang napatigil sa pagyoyosi. Isang bata ang hindi muna tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Ngunit bago pa man may masabi ang alinman sa dalawang babae, dumating si Mang Kanor. Bitbit niya ang kariton ng taho. Pawisan ngunit may maaliwalas na muka. Agad niyang nakita ang dalawa. Sa halip na matakot o magtaka, ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pag-unawa at pagbibitaw. Alam niya kung anong nangyayari. Hindi siya bulag.
Alam niyang ilang araw pa lang ang lumilipas mula nang siya'y naging bahagi ng gabi ni Lara. At bago pa man yun, may namamagitan na rin sa kanila ni Aling Rosa. At ngayon, tila ang dalawang apoy ay nagsusumiksik sa iisang espasyo. Parehong mainit, parehong handang sumiklab. Napansin ni Mang Kanor ang mga tinginan. Wala mang salita. Alam niyang hindi malayo sa mangyari ang pagtatalo. Ngunit wala siyang balak pumagitna. Sa halip, napatingin siya sa langit. Parang mainaalalang alaala ng kanyang kabataan. Nang mga panahong siya lamang ay tahimik na taho vendor. Walang inaalalang higit sa paninda. Hindi niya akalaing aabot siya sa puntong ito, na siya, sa edad na higit 50, ay pag-aagawan ng dalawang babaeng may kanya-kanyang alindog. Isang bagay na sa pelikula o nobela mo lang mababasa. Ngunit yun ay kanyang realidad ngayon. Habang tinitignan niya si Lara at si Aling Rosa, alam niyang hindi ito karaniwan. Hindi rin ito makatao kung iisipin. Isang simpleng lalaki na tulad niya, may edad, may mga limitasyon, ay biglang naging sentro ng init at tensyon. Napangiti siya. Hindi ito ngiting mayabang, kundi isang ngiting may kakaiba. Parang sinasabi niyang, "Bakit nga ba ako?" Sa araw na yon, habang tila nagkakainitan sa pagitan ng dalawang babae, bigla siyang lumapit sa kariton. Walang pasabi, sinimulan niyang linisin ang mga lalagyan ng arnibal at sago. Pinunasan ang mga takip, inayos ang mga baso. Isang pangkaraniwang kilos sa gitna ng hindi karaniwang sitwasyon. Sa kanyang likuran, naroon pa rin ang tensyon. Ngunit tila hindi na siya kasali o baka siya mismo ang umalis. Habang pinagmamasdan niya ang mga kamay niyang sanay sa pagtitinda, naisip niya na baka panahon na para magpaalam. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala sa sarili. Na marahil, sapat na ang mga sandaling yun. Sapat na ang mga gabing may init. Sapat na ang mga buntong hiningang pinagsaluhan sa katahimikan ng kama. Kinagabihan, hindi siya nag-ikot. Sa halip, inayos niya ang mga damit niya sa isang lumang bag. Ilang piraso labang. Hindi siya mahilig sa sobra. Kinuha rin niya ang ilang naipon sa ilalim ng lumang upuan. Habang ginagawa ito, walang bakas ng lungkot sa kanyang mukha. May katahimikan. May desisyon. Kinabukasan, wala na ang kariton sa gilid ng bahay. Wala na si Mang Kanor. Sa barangay, may ilan ang nagtanong. Si Maylin, si Clara, kahit ang mga tambay sa kanto. Ngunit walang makapagsabi kung saan siya nagpunta. Ang tanging naiwan ay ang mga baso ng taho na hindi na nahugasan at ang katahimikang iniwan niya sa puso ng mga babaeng minsang naging bahagi ng kanyang gabi. Hindi siya nagpaalam, hindi siya nag-iwan ng sulat. Ngunit sa puso ni Lara, sa isipan ni Aling Rosa, alam nilang hindi na babalik si Mang Kanor. Isa siyang lalaking dumaan tulad ng umagang may dalang mainit na taho. Saglit lang, ngunit nag-iwan ng init na hindi madaling makalimutan. Sa kabilang bayan, sa isang lugar na hindi siya kilala, muling sumigaw ang boses ni Mang Kanor. "Taho!" Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay may kasamang kapayapaan. Wala nang iniwang apoy, wala nang iniwang tensyon. Isa na lang siyang simpleng lalaki na muling piniling maging tahimik. Gayunpaman ang mga karanasang yun ni Mang Kanor ay siyang pinakamagandang karanasan niya sa buong buhay niya. Hindi niya yun makakalimutan, ngunit kailangan niyang umalis dahil ayaw niya ng gulo.
Kung gaano siya kamalas sa mga babae noong kabataan pa niya, ay ganon din siya kaswerte ngayong tumanda na siya. Wakas.